salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang ating pangatalakayan natin ngayon ay The Fallen World, Adam and Eve. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 3 verses 21 to 24. Buksan po natin ang ating puso't isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Teaching number 1, Corruption. Humans are born sinful. Ang unang teaching ay nagsasabi na dahil sa paglabag ni Adam at Eve sa utos ng Diyos, at ang lahat ng tao ay nagmamana ng likas na pagkakasala o original sin. Ito ay nangangahulugang ang bawat tao ay may tendency na magkasala at lumayo sa kalooban ng Diyos mula pa sa kanyang kapanganakan. Teaching number 2, Chaos. Humans disrupt order and peace. Ang ikalawang teaching ay tumutukoy sa epekto ng kasalanan sa mundo, ang pagwasak ng orihinal na kaayusan ng likha ng Diyos, na magkasala ang unang tao sa pagitan ng ibang ng tao, Diyos at kalikasan ay nabagay, na naging sanhi ng mga kaguluhan sa lipunan at personal na buhay. Teaching number 3, Curse. Humans are subjected to suffering. Ang last ay dahil sa kasalanan, ang tao ay napasailalim sa mga consequence. Ito ay mga pagdurusa sa buhay, kamatayan at paghihiwalay sa Diyos. Ang sumpang ito ay hindi lamang pisikal na paghihirap, kundi pati na rin ang spiritual na pagkawalay sa presensya ng Diyos. Application number 1, Accept human suffering as a part of the Christian life. The first application ay nag-aanyaya sa atin sa mga mananampalataya na kilalanin at tanggapin ang pagdurusa ay realidad sa buhay ng Kristiyano. Hindi ito dapat ituloy na parusa lamang, kundi sa pagkakataon upang lumapit sa Diyos at magpakumbaba. Application number 2, Aim for God's glory by living a Christ-centered life. Ito naman ay tuturo sa atin na ang ating mga gawa at desisyon ay dapat nakatuon sa pagpaparangal sa Diyos. Ang pamumuhay ay nasentro kay Kristo ay nangangalaga ng pagsunod sa kanyang mga aral, pagiging mapagmahal, at paggawa ng mabuti sa kapwa. Application number 3, Align with the Spirit's direction amid chaos and suffering. Ito naman ay nag-i-emphasize ng kahalaga ng pagtitiwala sa gabay ng banal na Espiritu sa mga panahon ng kaguluhan at paghihirap. Sa pamamagitan ng Espiritu, nakakamit natin ng karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.